kapatid. Maaari po sana samahan niyo ulit ako magbasa ng ating panggagalingan ng mensahe sa Matthew 13 verse 31 to 32. Babasahin ko po ito sa Agtag or ang Bagong Biblia, 2001 version. Mateo 13, versikulo 31 hanggang 32. Sa wika ni Jesus, nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, "Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Iyon ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi, ngunit nang tumubo ay siyang pinakamalaki sa mga halaman at nagiging punong kahoy, ano pat ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at nagpupugad sa kanyang mga sanga." Nalangin po tayo. Manaming Diyos, banal muli aming panalangin ay pangunahan niyo po kami sa aming mapapakinggan ngayong araw na to, ngayong umagang ito. At nawa, maaring karamihan po sa amin ay narinig na ito, alam na ang mensahe, ngunit nawa meron pa rin pong mapulot ng bagay sa amin na magamit po namin habang kami po ay narito, nabubuhay at naghihintay sa aming Panginoon sa kanyang pagbabalik. Salamat po muli sa banal na pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. So, ahintulad niyo po na ako ay muling magsisimula sa isang simpleng tanong. Kung bibigyan kayo ng choices, ano ang pipiliin niyo? Isang makapangyarihang kaharian na mayroong hukbo, kayamanan, kapangyarihang pangpolitika, o isang maliit na butil na binhi na kasing liit lang ng iyong kuko, maaring kuko pa ng bata, maliit. Provided na hindi nyo pa narinig itong sinabi ni Jesus na nanggaling nga sa ating teksto, ano kaya pipiliin nyo? Ano kaya pipiliin natin? For sure, halos lahat tayo rito sasagot na kaharian. Malaking kaharian, makapangyarihan, mayaman na kaharian. Bakit? Kasi nga, sa isipan ng isang pangkaraniwang tao, na natural na tao, ang laki ay katumbas ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan katumbas ng tagumpay, at ang tagumpay ay katumbas ng katotohanan. Ang inaasahang Mesiyas ng mga Hudyo noon ay isang makapangyarihang hari na magtataboy sa mga Romano na umukupa sa kanila. Ang inaasahan nila ay literal na Mesiyas na uupo sa trono ni David at magtatayo ng pinaka-majestic na kaharian sa kaysaysayan ng Israel. Pero sinabi ni Jesus, ayon na rin sa teksto natin, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang butil ng binhi ng mustasa. I am sure dun sa kanyang mga tinuturuan that time, meron dun mga nagmumulumur dun. What? Ano? Isang butil? Oo, yun nga po ang winika ni Jesus. Isang butil. Binhi. Ang winika ng ating Panginoon. Maliit na butil, ang pinakahamak at pinakamaliit na bagay sa mga kamay ng isang magsasaka. So bago nating puntahan yung ating teksto, unawain muna natin yung kalagayan ng mga unang taong nakapakinig kay Jesus that time. So yung mga alagad, nalilito sila kasi nakita nila yung kapangyarihan ni Jesus. No? Nakita nila, nakapagpagaling si Jesus ng mga may sakit, mga impossible na gumaling, mga patay na buhay uli,
mga demonyo na napalaya sa isang salita lang. But at the same time, nire-reject si Jesus ng mga leader ng reliyon. Itong mga pareseo, mga eskriba, na kung sino pa naman supposedly ang mas makaka-recognize agad sa isang Mesiyas, sila pa yung numero unong nagre-reject. But ito nga, itong mismong mga pareseo na to, mga eskriba na to, mga dating magkakalaban sa kanilang mga pagpapaliwanag at maaaring sa kanilang mga posisyon, pero ngayon nga nagsasabuatan na laban kay Jesus. Kaya tuloy, pakiramdam ng mga disipulo, ng mga alagad, natatalo sila. So bakit nga ba ganun sila makapag-isip? Kasi nga naman, ang inaasahang makapangyarihang mesyanikong kaharian ay tila wala pang katuparan. Di ba? May mga ganyan tayong mga thinking din sa church natin. No? Tingnan natin, maliit ang headcounts natin, konti lang. Linggo-linggo, supposedly dapat nadadagdagan tayo, pero nababawasan pa. No? In a whole, ang church, ang hina natin sa culture. Kaya tuloy ilan sa mga kapatid natin nagpipilit na impluwensyahan ang politika, ang media, ang makapag-evangelize sa mga artista. Kasi nga naman, pagka may say ang mga nako-convert sa Christianity, diba, parang mas malaki yung reach, kumbaga. No, kagaya nung mayor namin sa Taytay, gumamit pa siya ng quote ng 2 Corinthians noon, 2 Corinthians 5:17, sabi niya, the old has gone, has passed, the new has come. Yan ang ginamit niyang slogan. Nanalo siya, no? Yun nga lang. Anyways, yun yan. We might ask, paano ba mababago ng ebanghelyo ang isang mundong puno ng kasalanan, puno ng kasamaan? Di ba, ganyan din tayo mag-isip sa ating mga personal na mga buhay natin. Meron tayong mga panalangin na tila taon na yung binilang, pero hanggang ngayon hindi pa nasasagot. May mga pagsubok na para bang hindi matapos-tapos, kakatapos lang ng isang pagsubok, ito na naman panibago. May mga pagbabago tayong inaasahan sa puso ng mga mahal natin sa buhay, na paulit-ulit nating binabahaginan ng salita, na-evangelize natin, kasama sa Bible studies, at umaasa tayo na magbago yung puso nila towards sa Christianity. Pero tila napakabagal dumating at parang wala talagang pagbabago until such na pag-iisip tuloy tayo na baka hindi talaga saved to. Kaya tuloy nakakapagtanong tayo, kumikilos ba ang Diyos? Gumagalaw ba siya? Kaya tuloy si Gary Valenciano siguro gumawa ng kanta. Natutulog ba ang Diyos? Pero alam natin hindi natutulog ang Diyos. Ngayon naman tingnan muna natin yung kung saan ba galing yung talinghaga na mula sa binasa natin. Ito ay galing sa Kabanata 13 ng Mateo. Isa sa pinaka mapagpalang kabanata ng buong ebanghelyo ni Mateo. Ito ang kabanatang naglalaman ng mga tinatawag din sa ibang salita na parabola ni Jesus o talinghaga tungkol sa kaharian ng langit. So sa kabanatang ito, tinuro ni Jesus ang talinghaga ng mga asik, verse 1 to 9, talinghaga ng damong ligaw, trigo, verse 24 to 30. At ito nga yung ating mensahe ngayon, talinghaga ng binhi ng mustasa, talinghaga ng libadura sa verse 33, at iba pang hanggang sa katapusan ng kabanatang ito. Ang lahat ng mga talinghaga na ito ay may isang pangunahing layunin. At ang layunin ito ay ibunyag ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Ibunyag kung paano ito pumapasok sa sanlibutan, paano lumalaki, at kung sino yung kabilang dito. So, winika ni Jesus, sinabi niya to, itinuro niya to sa mga nagtitipon-tipon sa tabing dagat sa Galilea.
At pagkatapos nga ay pribado niya itong pinaliwanag sa kanyang mga alagad, itong mga talinghagang ito. Also for reference, no, ang talinghagang ito ng mustasa, binhi ng mustasa ay makikita natin din sa Marcos 4:30 hanggang 32 at sa Lucas 13:18 hanggang 19. Pagpapatunay lang, pagpapakita lang na yung kahalagahan ng talinghagang ito ay mahalaga sa buong ministeryo ni Jesus. So kung meron tayong mapipiga at may condense natin ang mensaheng ito sa mixing sentence, ito yon. Ang kaharian ng Diyos, bagaman nagsimula sa tila hamak at hindi kapansin-pansin sa mata ng mundo, ay lalago at magtatagumpay sa buong daigdig sa pamamagitan ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa lakas ng tao, kundi sa soberanya ng lumikha ng lahat ng bagay. The kingdom of God, though it began in a humble and unremarkable way in the eyes of the world, will grow and triumph throughout the world through the infinite power of God, not by human strength, but by the sovereignty of the Creator of all things. Meron tayong tatlong katotohanan na mga pag-aaralan dito sa teksto na to. So una na punto ay ang katotohanan ng binhi. Maunawaan natin dito ang kalagayan ng kaharian sa simula. Pangalawa ay ang lakas ng binhi. Maunawaan natin dito ang proseso ng paglago at ang tagumpay. Ang pangatlong punto ay tagumpay ng puno. Maunawaan natin ang katuparan ng kaharian. Ngayon, dito tayo sa unang punto. Ang katotohanan ng binhi. Kalagayan sa simula. Now, ang sabi ng ating text, kung mabalik tayo, sa unang part ng verse 31, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa. So, noong una, akala ko sa mustasa, na nabasa ko sa Bible, yung mustasang inuulam natin pagka sinigang sa miso, no? So, akala ko yun dati yung mustasa, tapos bigla naging puno. Naging puno pala mustasa, yung nasa isip ko. Pero hindi pala, no? Hindi pala. No, maigi na rin at nakakapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Marami palang bagay talagang hindi natin talaga alam, no? So, ang butil ng mustasa sa tradisyon ng mga Hudyo ay kilala bilang paglalarawan sa pinakamaliit na bagay na maaari mong isipin. So, ang tinatawag na Sinapis nigra o yung Brassica nigra ay isang halamang kilala sa buong Israel. Alam nila to. At ang butil nito ay alam din nila na napakaliit na halos di mo na makita. Ang sukatan daw nito ay nasa milimetro. And meron magdi-dispute kasi ang sabi ito ang pinakamaliit ayon sa Biblia, pero meron pa talaga mas maliit. Pero ang sinasabi natin dito, ito ang alam ng mga Hudyo noon. Okay? So, ngayon kasi, ayon sa science, ang pinakamaliit daw, hindi ko alam na may buto pala yung mga orchids. So, yun daw yun, yung jewel orchids, no? Pero sa panahon ng mga Hudyo, ito ang alam nilang pinakamaliit na buto. Sa tradisyon ng Hudyo, ginagamit nila yung expression na kasing liit ng binhi ng mustasa upang mailarawan ang pinakamaliit na bagay na maaari mong isipin. Tulad ng expression natin today, na kasing liit ng bubuit, or kasing liit ng ipis, or kasing liit ng kulisap, para lang ma-express natin na insignificant, no? Ika nga, ang isang bagay. Kaya nasabihin ni Jesus ito, na katulad ng kaharian, ang binhi ng mustasa, o ang binhi ng mustasa ay katulad ng kaharian. Marami nagulat. Bakit mustasa? Hindi isang maringal na kaharian muna, o agad. Wala sa simula pa lang. Bakit binhi ng mustasa? May maaaring tanong sa isipan ng mga tao at maaaring iba nagbo-vocalize nito nung sinabi ito ni Jesus. Tapos, ito nga, hindi ba't pinag-uusapan pa ito? Pinag-uusapan na to ng mga propeta daang taon na nakakaraan.
Pero bakit binhi ng mustasa? So ang punto rito ni Jesus is that ang paraan ng Diyos ay hindi laging katulad ng inaasahan ng tao. No? Ang Diyos ay pumipili sa paraang gusto niya at minsan unexpected para sa atin. Isang example niyan, si Moises. Diba? Nung pinili niya iligtas ang Israel sa Egypt, pinili niya si Moises. Si Moises na ang ayon sa Biblia ay, sabi ng ibang mga theologian, ay utal-utal kung magsalita or nag-stutter. Sabi ng mga ibang theologian, kaya siguro nag-stutter kasi nga 40 years siyang nawala sa Egypt at di niya na kayang masabi ng maayos yung lengguwahe ng mga taga-Ehipto. Pero either way, pinili ng Diyos si Moises, no, para sa pagliligtas nga ng mga Israel mula sa Egypt. Then pinili ng Diyos si David, bata, isang bata na tirador lang at saka bato ang gamit laban sa isang higante. At syempre, ito yung pagpili niya na iligtas ang sanlibutan sa pamamagitan ng isang sanggol sa sabsaban. No? Ang ginagamit niya ng Diyos ay madalas na tila walang halaga sa mata ng tao, ngunit sa pamamagitan nito, inilalantad niya ang kanyang sariling kaluwalhatian ng higit na malinaw. Dahil kung ang tagumpay ay nakasalalay sa lakas ng tao, ang kaluwalhatian ay mapupunta sa tao. Ngunit, kung ang isang maliit na butil na binhi ay nagiging puno, walang sino man ang makakaangkin ng kaluwalhatian kundi ang Diyos lamang. Ang pagpasok ni Kristo sa mundo ay katulad ng pagtatanim ng binhi ng mustasa. So isinilang sa sabsaban, nagtrabaho bilang karpintero at namatay sa krus bilang isang kriminal. Gaya nga ng nabanggit ng ating tagapagturo kanina, sa mata ng sanlibutan, ito ay isang kabiguan. Ngunit sa mata ng pananampalataya, ito ay pinakamakapangyarihan na butil na nahulog sa balat ng lupa. No? Now, punta tayo sa pangalawang punto tungkol sa binhi na to, sa butil na to. Yung proseso ng paglago. Maunawaan natin to. Balikan natin text sa again sa verse 32. Ang sabi, iyon ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Itong butil nga ng mustasa. Ngunit, nang tumubo ay siyang pinakamalaki sa mga halaman. So, pansinin natin yung salitang ngunit. But in English. Sa salitang Grego, ito ay Allah. Allah. So, hindi yung Allah ng mga Muslim na may H, kundi yung Allah, A-L-L-A, na ang ibig sabihin na naman but sa English or ngunit sa Tagalog or subalit. So, ang salita na ito ay nagpapakita ng isang makapangyarihang pagsalungat na lumalagpas sa inaasahan ng tao. Katulad to ng ginamit sa Ephesians 2, kung saan doon sinabi ni Paul, no, in English, and you were dead in trespasses and sins, in which you once walked, followed the course of this world, following the prince of the power of the air, and the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. At pag binasa natin yon, saan ba ang kapupuntahan ng tao? Immediately alam na natin yon. Pabagsak sa asupre, sa impyerno, di ba? Pero sabi ng verse 4, but, same word na ginamit ni Jesus dito sa talinghaga na to, but God being rich in mercy. So from total opposite. Kaya parang sinasabi ni Jesus dito sa talinghaga, kung babalik tayo dito sa ating mensahe.
Para bang sinasabi ni Jesus na, oo, maliit yung sinabi ko. Maliit siya. Pero wag niyong tapusin yung kwento doon. Hindi pa tapos yung kwento ko. Mayroon pang susunod. May paglago pa, may katuparan pa. Kaya nga sabi niya, ngunit, siguro nung sinasabi to ni Jesus sa mga, hindi niya to sinabi ng isang diretso eh. Maaari sinabi niya, ang kaharian ay parang isang butil ng mustasa, iyon ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi. Tapos, siya. Nakita niya, nagkakagulo yung mga tao. Kaya, ngunit. So, ito ngunit. Kinontra niya yung yung una niyang sinabi. Total opposite. Ngunit nga, tumubo siya ang pinakamalaki sa mga halaman. Which is, naiintindihan din naman ng mga Hudyo to. Kasi nga, mind you, yung buto ng mustasa o Brassica nigra ay mula sa pinakamaliit na buto ay isa sa pinakamalaking halamang herbal na umaabot sa 2.5 hanggang 3 metro ang taas. So, tumataas siya. So, ang punto ni Jesus dito ay ang lakas ng butil ay hindi nakikita sa laki nito. Ang lakas nito ay nakatago sa loob nito sa kapangyarihang iniligay ng Diyos. So, kung nakakita kayo ng time-lapse ng nagtatanim ng buto, di ba? Yung time-lapse, nung wala pang AI. So, tina-time-lapse nila yung halaman, tututukan nila yun ng syempre hindi nila ma-observe ang paglaki ng halaman eh. Tututukan nila yan ng DSLR, na camera, tapos isiset nila. So, makikita mo, in a few minutes sa ating point of view na pinapanood natin yun, di ba? Nakikita mo, nag-germinate yung buto, lumalaki, tapos ang gandang tingnan. In a minute, fully grown na yung halaman mula sa seed, di ba? So, ganon siguro ang inaasahan natin, na dapat mabilis. Pero, ang punto ng Diyos is that, hindi ganon eh. Maaaring mayroong magtatanong sa atin, paano nga ba lumalaki yung kaharian? Out of curiosity or out of kakulitan lang talaga. Paano ba talaga lumalaki ang kaharian na to? Sino ba ang responsable sa paglago nito? So, mahalaga itong tanong na to. Actually. Siyempre, ang Biblia may sagot din sa atin ito. Ayon sa panulat ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 7, sabi ni Paul, 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 7, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Verse 7, kaya't walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. No? So, hindi tayo nagpapalaki ng kaharian. Tayo ang kasangkapan. So, ang Diyos ang nagpapalaki ng kanyang kaharian. Hindi natin dapat pinupuwersa. Kumbaga, alam natin, pagka ang isang prutas ay hininog mo sa pilit, ibang lasa sa prutas na nahinog naturally. No? So, pag ganito ang thinking natin, ito ang nasa isip natin, nagbibigay ito sa atin ng hope, pag-asa. Dahil alam natin mayroong tagumpay. Tagumpay, hindi naka-base sa sarili nating efforts. Although nag-e-effort din tayo. Pero yung tagumpay na sure, ay naka-base sa soberanong kalooban ng Diyos. Maaari tayong trumabaho, para sa pagpapalawak ng kaharian ng buong lakas, pero at the same time, pag ganitong thinking natin, na ang Diyos na nagpapalaki, nagpapalago, meron tayong hope at makakapagpahinga tayo ng merong kapayapaan. So, madalas marinig natin, may mga tanong sa mga nagdududa, lalo na sa Christianity. Kung totoo ang Kristyanismo, bakit mukhang talunan ng church?
para hindi maingay. Bakit marami pa rin hindi naniniwala? Bakit tila higit na mas malakas ang sanlibutan kaysa church? So if we have these same questions in mind, clearly, nare-reveal na mali pa rin yung pangunawa natin sa katangian ng kaharian ng Diyos. Gaya ng sabi ko nga kanina, no, nakakapanood tayo ng mga time-lapse na mga from seed to plant to matured tree, pero naka-time-lapse yun. Pero makikita natin din na organic ang paglago o ang paglaki ng isang binhi, mula sa binhi, ng isang halaman. Kaya ang paglago ng kaharian ay may tutulad din doon. Hindi agad-agad. Ito ay organic. Tulad ng paglaki nga ng butil ng mustasa. Organic. Hindi mo to pwede o hindi mo to maaaring puwersahin kasi nga ang binhi ay lumalaki ng hindi mo siya pwedeng puwersahin na lumaki ng mabilis. Paarawan mo palagi, diligan mo araw-araw, mamatay yun eh. No? Diba, alam niyo yung pagkalagi mo dinidiligan yung meron certain period na kailangan ganun lang ang dilig mo kasi pwedeng malunod, pero hindi mo pwedeng puwersahin na paglaki nito. Kasi hindi ganun ang disenyo ng lumikha. Ngunit hindi rin ito maaaring pigilan. Hindi mo pwedeng puwersahin, pero hindi mo rin pwedeng pigilan o hindi mo rin maaaring pigilan ng anumang panlabas sa puwersa. Gumagamit ang Diyos ng kanyang salita, isang buhay na binhi na naglalaman ng kanyang kapangyarihan upang baguhin ang puso ng tao. Example, na sa isang bansa na napasok ng Kristyanismo, ang Korea, di ba? Korea, merong taong nagangalang Horace Underwood noong 1885 na na-inspired lang daw siya ng isang Korean interpreter na sumulat sa kanya na sana magkaroon sila ng sarili nilang Bible sa kanilang lengguwahe. So pumasok si Horace Underwood kasama ng ibang mga Christians din. So si Horace ay isang Presbyterian educator at may mga kasama siyang mga Methodist na mga missionary sila. Pumasok sila noong 1885 sa Korea. And then pinagtulong-tulungan nilang matranslate na ang Bible sa language ng Korea. And then 1990 natapos siya. So from there, totally wala namang Christianism sa loob ng Korea. Ngayon, sabi, milyon-milyon na yung mga Kristiyano doon. No? So hindi Catholic ang unang pumasok sa kanila roon. Milyon-milyon na, sinasabi rin na merong mga local churches doon na pag nag-gather sila is hundreds ang kanilang attendees, as in members talaga ng mga churches. So ganun ang paglago, hindi mo siya pwedeng puwersahin sa loob ng isang taon. Merong gradual process, kumbaga. Kahit dito sa Pilipinas na lang, no? Ilang taon tayong mga pagano, pumasok nga ang nagsasabing Christianism, pero ang nakilalang Christ is yung nandun sa Revolto. Yun yung mga unang nakilalang Kristo ng mga unang tao rito. Pero malaki ang pakinabang Christianism sa buong mundo. Kung walang Christianism, walang schools, walang colleges, walang progress, kumbaga, no? Yan. Now, isa lang yung halimbawa. Balik tayo sa butil. Yung binhi. Ang butil ay hindi naaksaya. Tandaan natin. Nahinasik mismo ng ating Diyos. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya ng kanyang salita. At ito nga sa pangatlong punto. Ang tagumpay ng puno. Maunawaan natin dito ang katuparan ng kaharian. Balik tayo sa ating verse, sa ating text. Sa verse 32, sa last part, sabi, yung naging malaking halaman, sabi ng na ating text, ngayon ay nagiging punong kahoy. Ano pa ang mga ibon sa himpapawid
ay dumarating at nagpupugad sa kanyang mga sanga. Okay? So, nagmukha na siyang puno. At ngayon, ito nga, nagiging pamugaran pa ng mga ibon. So, para sa mga Hudyo, ang larawan ng mga ibon na nananahan sa sanga ay isang malinaw na pahiwatig sa mga propesiya sa lumang tipan. Partikular sa Ezekiel 17 at saka sa Daniel 4. Kung saan, ang mga ibon, yung mga birds dito, ay simbolo ng mga bansa o mga hintil. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus dito is that ang kaharian ng Diyos ay hindi para lamang sa mga taga-Israel. Ito ay para rin sa lahat ng mga tao at wika. Ito ay isang pangako na ang sanlibutan ay mapupuno ng kaluwalhatian ng Panginoon. So, paano tayo makakasiguro? May tanong ng mga ganyan. Ngayon, tila mas malakas ang sanlibutan kaysa sa church. Ngayon, nakikita natin ang mga karahasan, na kahit may mga CCTV, walang pakundangan, hindi na natatakot ang mga taong gumawa ng masasama. May mga bansang itinatag ng Christianism, pero ngayon ay pinapasok ng mga Muslim, and then maganda ang buhay ng mga Muslim doon. Samantalang yung mga Christian na nasa loob ng mga Muslim countries, nakikita natin ay pinapas lang ngayon, in this moment. No? So merong mga persecution sa kanila nangyayari. So paano natin masasabi na napupuno raw ng kaluwalhatian ang sanlibutan? Paano tayo nakakasiguro? Dahil din sa sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus sa Matthew 16, verse 18, siya nagtayo, no? Sabi niya that time, itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban dito. Tatayo niya iglesia, siya nagtayo, at ang lahat ng pintuan, kahit anong pintuan na nakasara, pintuan ng Hades ay hindi mananaig daw laban sa tinatag niyang ito. So ito, hindi ito defensive. Yung words dito ni Christ, kundi offensive to. Meaning, darating at darating talaga ang panahon, ang time na hindi yan sa hindi yan sa perspective ng na kakainin ng tapos magkakaroon tayo ng utopia na puro Kristyano yung mananig tapos yung mga makasalanan. Hindi ganoon, no? Hindi ganoon na ibig sabihin. Pero ang ibig lang natin sabihin dito is meron tayong katiyakan na hindi mananaig ang kasamaan sa mundong ito, no? Now, si Jesucristo ang butil ng mustasa. Pakinggan natin sinabi ni Juan sa Juan Kapitulo 12 hanggang verse 24. John 12 verse 24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit, kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. Siya ang anak ng Diyos na nagpakababa hanggang sa kamatayan sa krus. Ngunit, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay muli si Jesus. Inihayag ng Diyos na ang kamatayan ay natalo at ang kaharian ay hindi matatalo. Kaya, paano tayo tutugon sa gantong katotohanan ng ating narinig? Ito ngayon ang hamon at appeal sa mga nagsasabing mananampalataya. Sa mga mananampalataya, huwag mo sukatin ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mata. Sukatin mo ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magtiwala ng higit sa soberanya ng Diyos. Hindi lang sa paglago ng iglesia, kundi sa lahat ng bagay sa iyong personal na buhay.
maglingkod ng tapat sa lugar na inilagay ng Diyos sa iyo, kahit tila maliit ang papel. Kasi sa kaharian ng Diyos, walang gawaing maliit na isinagawa sa pamagitan ng Panginoon. Magmisyon. So, not mission na pumunta tayo sa bundok at doon tayo magmisyon. No. Hindi ganon. Ang mission na sinasabi natin dito is that, gaya ng sabi ko nga, kung saan tayo nilagay ng Diyos. No? Ibahagi natin yung ebanghelyo sa pamilya natin, sa kapitbahay natin, kaibigan, mga kasamahan sa work, kasamahan sa school. Kasangkapan tayong lahat ng Diyos sa pagpapalaki ng Kanyang kaharian. Huwag tayong maging tahimik. Gagawin natin ang sinabi sa atin gawin natin, at Diyos ang mag-aalaga. Siya magpapalago. Sa mga nag-i-struggle naman, sa mga doubtful pa rin hanggang ngayon, ang Diyos na nagpalaki ng kaharian niya mula sa maliit na butil, nanggaling sa Israel, ngayon, naririnig na sa buong mundo, ay sapat din para palaguin ka sa gitna ng paghihirap mo ngayon, pagsusubok mo, mga pagsubok mo ngayon na nararanasan. Kahit hindi mo nararamdaman to, hindi mo man nakikita, tandaan natin, kumikilos siya. No? Magalaw siya. Hindi natutulog ang Diyos. Sa mga hindi mananampalataya, simple lang naman ang tawag eh. Simple lang. Malinaw ang tawag. Lahat tayo ay hindi worthy sa harap ng Diyos. Lalo na nung hindi natin kilala si Jesus. Pero simple lang ang tawag. Magsisi ka. Manampalataya ka kay Jesus. And open ang kaharian ng Diyos. Bukas siya para sa iyo kung gagawin mo yun. Huwag mo ipagpaliban. Huwag mo sabihin, mamaya na. Huwag mo sabihin, bukas na lang. Huwag mo sabihin, busy pa ako, hindi ko pa na-achieve yung aking mga plano. Next time na lang. Paghanda na ako. Tandaan mo, tandaan nyo, si Jesus babalik. Walang nakakaalam kung kailan siya darating. Kailan darating yung araw ng Panginoon. Pero sigurado babalik siya. Mangongolekta siya ng kanyang mga ani. Ang kailangan mo lamang lumapit kay Jesucristo sa pananampalataya at pagsisisi. Kung nagawa mo yon, ang sabi rin sa Biblia, tumawag ka kay Jesus, kasi ang sabi ng Biblia, ang lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang pagbabalik ng Panginoon ay tiyak, at tulad ng paglaki ng puno mula sa butil ay tiyak. Pero hindi mo inaasahan. Kaya mabigat na tanong dito ngayon is, handa ka na ba? Kung hindi pa, kailan pa? Now, in closing, ang binhi na itinanim ng Diyos ay hindi maaaring ilipol ng anumang bagyo ng kasaysayan, sapagkat ang lakas nito ay hindi galing sa lupa, kundi galing sa kamay ng lumikha ng langit at lupa. Sabi ni Habakuk sa kanyang sinulat sa chapter 2 verse 14. Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. We are hoping for that. Actually, ngayon, sinasabi natin walang influence ng church. Malaking influence ng church. Dahil sa influence din ng
Panginoon natin. Mabuhay tayo sa lilim ng kahariang iyon hanggang sa araw na ang hari ay bumalik at ang buong mundo ay mapuno ng kanyang kaluwalhatian. Dalangin po tayo. Manaming Diyos, makapangyarihan, banal, at siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Salamat po sa mensaheng ito. Nawa ay panatilihin yung bukas ang aming mata para makita namin ang katotohanan, ang puso para mabasa ang inyong awa, ang inyong mga biyaya ginagawa po sa aming buhay. Muli, ang mensaheng ito, maaaring narinig na ng karamihan, nawa ay merong napulot ang mga nakapakinig ngayon. Magamit po, again, para po sa aming buhay habang kami naghihintay sa aming Panginoon. Salamat po sa lahat. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.